Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Pangulong Bongbong Marcos hindi na nga mapipigilan pa. 120 pieces na train aarangkada na. Mga legacy project ng kanyang mga magulang na ipinagpatuloy ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng Belt Belt program na formal nang inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas modernong, mabilis, upgraded na train para sa sambayan ng Pilipino. Kaya naman mga anti-Marcos siguradong iinit di o mano ang mga ulo sa malaking pasabog ng Pangulo. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pala Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, kamakailan nga lamang ay pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong July 19, 2023 ang inaugurasyon ng 4th Generation Light Rail Vehicles para sa Light Rail Transit LRT Line 1 sa Pasay City. Sa kaganapang ito, kinilala ng Pangulo ang DOTR, LRTA at LRMC para sa kanilang pagtutulungan, pagsisikap sa pagbibigay sa mamamayang Pilipino ng ligtas, maasahan at mahusay na serbisyo sa transportasyon. Ipinaabot din ng Pangulo ang pasasalamat ng bansa sa Japan International Corporation Agency, Mitsubishi Corporation at sa Contriciones y Auxiliar de Piero Caleres para sa pakikipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas sa pagsasagawa nito ng Capacity Enhancement of Mass Transit System in Metro Manila Project. Ang mga bagong LRV ay gagamitin sa kasalukuyang LRT1 System Project ng gobyerno at LRT1 Cavite Extension. Inaasahan na magiging fully operational na ang LRT1 Cavite Extension pagsapit ng 2027. Ang Cavite Extension Project ay kayang tumanggap ng hanggang 800,000 pasahero araw-araw at mapapaikli sa oras ng biyahe sa pagitan ng Baclaran, Pasay City at Bacoor, Cavite mula sa 1 oras hanggang 10 hanggang 25 minutes. Grabe yung diferensya mga kaibigan, ano? Mula sa 1 oras, mapupunta na sa 10 minutes or 15 minutes, sabi. Di ba? Or 20. Hindi, napakabilis nun mga kaibigan. Iniling naman ng Pangulo sa publiko ang pag-uunawa na may dudulot ng pagpapatuloy na konstruksyon ng LRT1 Cavite Extension. Sa kabilang banda, umapila rin ang punong ehekutibo sa mga commuter na pairali ang basic etiquette kapag gumamit na ng pampublikong sasakyan. Napakalaking tulong din ito para mapagaan ang pagsisikip ng trapiko, gayon din ang pagpapagaan ng polusyon sa hangin dulot ng mga sasakyan dumadaan sa mga kalsada ng Metro Manila. Sa kaganapang ito, sinabi ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos na tinitiyak ng administrasyon na ito na patuloy na magsusumikap na higit pang mga proyekto sa pagpapaunlad ng pampublikong transportasyon na magpapaunlad sa kadaliang kumilos at pagkakaugnay ng ating mga tao, gayon din upang mapahusay ang kalidad ng buhay sa bawat Pilipino. Nang lumabas ang balitang ito, ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nasaan ang mga dilawan ngayong may ginawa bang ganito ang mga Aquino na idinudulot ng walang utak na gaya ng mga Aquino na yan na walang ginawa kundi pahirapan ang mga Pilipino. Si Cory di naman ibinoto ng tao, iniluklok ng tao, siya lang ang nagluklok ng sarili niya. Good job
job, PBBM. Sana noon pa yan ginawa sa panahon ni Aquino. Kaya lang wala. Pasalamat kami nanalo si Tatay Digong at namulat ang lahat sa katotohanan. Tatay Digong, mabuhay po kayo. BBM, congrats! Wow, thank you, mahal naming Pangulo, sa pagpapatuloy mo ng mga project ni Tatay Digong. At sa father mo, former President mahal na Senior Ferdinand Marcos, may God guide you and keep safe always. God bless Pilipinas. I'm proud to be a Marcos loyalist. My first vote is President Marcos Sr. Una at dami kaming naranasan na magandang buhay at sundan ng idol kong PRRD. I'm diehard Duterte being Dabawenyo, lalo kong hinahangaan ang pinapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sinimulan ng mahal naming presidenteng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Thank you, Mr. President, sa pagmamahal niyo sa Pilipino at sa ating bansang Pilipinas. Gabayan po nawa kayo ng Diyos at tayong lahat sa pagbangon muli po. Good job, PBBM. Asenso ang bayan at mamamayan ng Unity Team basta magtutulungan ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. And quote. May mga paganon-ganon pa tapos paganon-ganon. Lahat ng mga superpowers po, supernatural powers po. Sinamo na, wala talaga. Tinula. Mga kababayan, pero nakahigop naman po kayo ng sabaw. Masarap naman po yung tinulang manok. Natural. Ito yung balita po. Former President Rodrigo Duterte and his daughter, Vice President Sara Duterte, have confirmed their attendance at President Ferdinand Marcos Jr.'s Second State of the Nation Address, or SONA. Leni Robredo, the former Vice President, however, declined the invitation according to House of Representatives Secretary General Reginald Velasco, who announced Wednesday that the event would draw over 2,000 attendees. In an interview, sabi dito sa balita, Velasco said their guest list is nearly finalized, adding that the House is ready to hold the SONA even if it takes place this day. Kahit niya ngayon na yung SONA, ready na kami. ayos na yung security preparations po, tumikover na yung PSG po doon. So sabi niya, we are ready. Kahit nga yung SONA gawing bukas, ready na kami. Almost all the guest list is complete. Of course, may mga pahabol kasi, and we are prepared for that, yung mga pahabol, yung mga dagdag. So, ina-accommodate naman namin lahat kasi we're prepared for these contingencies already, sabi po ni Velasco. So, sabi niya, we have reserved a function room for yung mga guests, lalo na yung mga seniors, na yung may mga medical conditions, may mga function room daw silang naka-ready para sa kanila. So sabi niya, the House official also gave an update on VIPs that would attend the SONA, saying that former President Duterte has confirmed his attendance. Duterte's daughter, Inday Sara, will also be present. Siyempre. So sabi po ni Velasco na they have invited former Vice Presidents and Senate Presidents niya. Former Vice President Leni Robredo, Marcos' opponent in the 2022 national elections. So was also invited si Santa Mama, but she declined. Sabi dito, as to who will be singing the Philippine National Anthem for the SONA, Velasco said the House, Senate, and the Office of the President preferred to keep it a secret. Hindi pa sinasabi kung sino mga kababayan yung aawit ng pambansang awit ng Pilipinas. Pero for the morning session of the House, acquired from Tacloban, Leyte, Speaker Ferdinand Martin Romualdez home province would be singing the national anthem. So sabi rito, gusto naman nila, may excitement. So ano yon, surprise din. Malalaman niya nyo na lang. So that's a surprise. You eventually know it. Siguro doon sa sa araw na ng SONA, mga kababayan, 4 o'clock in the afternoon sa Monday. So ito po si Santa Mama, mga kababayan, busy rin ito sa mga speaking engagement po.
Imbitado ng mga eskwelahan po, lalo yung UP Cebu yata. Siyempre, yung mga kaori niya, bilib na bilib sa kanya. Di ba? Anyway. At ito na nga mga kapanig. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.